Hello po, magandang araw po sa inyo. Maayong buntag sa inyo katanan. Naimbag nga aldaw kaday kayo amin and maray na aldaw sa inyo gabos. Huwag niyo po munang i-scroll down ng inyong feed at samahan niyo po ako sa isang devotion ngayong araw na ito. And let us build our faith. And also, ipapanalangin ko po kayo pagkatapos po ng devotion ito. Kumusta po kayo? Dalahin ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ilang araw na po na tayo ay nasa enhanced community quarantine at ito po ay na-extend pa hanggang April 30, 2020. Ilan sa atin ay nababahala, nag-aalala sa lahat ng bagay. Sa totoo lang po, maraming apektado. So, what should we do in times like this? May I suggest that you put your trust unto God, the Creator of heaven and earth. Be calm, pray at all times. This is necessary for all of us. Alam niyo po, alam po ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Hindi po ito maitatago sa Kanya ang sitwasyon natin ngayon sa buhay. So that's why our devotion today that I want to share with you is all about our God is a compassionate God and He always provide. Yung compassion po ay isa po sa mga characteristic po ng ating Diyos. And that compassion lead Him to provide our need. Kung makikita po natin sa Psalms 86 verse 15, maaari nyo po akong sabayan, buksan nyo po ang inyong Bible sa Awit 86 verse 15, na kung saan sinabi ni David about God, sabi niya, "But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Ilan po yan sa mga karakteristik po ng ating Panginoong Diyos. So, ganon din po sa Exodus 33 verse 19 na sinabi ni God kay Moses. At ito ang sabi niya, "I myself will make all my goodness pass before you and will proclaim the name of the Lord before you. And I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show compassion on whom I will show compassion." So makita po natin sa mga passage, sa dalawang passage na binasa ko po, mga kaibigan, na ang Diyos ay mahabagin. And He knows our need. So ikaw ba ay may pangangailangan sa mga oras na ito? Ikaw ba ay nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon? Maaring ikaw ay mayroong sakit. O anumang pinagdadaanan mo. Alamin natin kung paano nag-provide si Jesus sa 4,000 sumusunod sa Kanya. So I believe, naniniwala po ako, kung mayroon po kayong pananampalataya sa Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, kung mayroon po kayong pananampalataya kay Jesus, wala pong imposible. Samahan niyo po ako sa Mark chapter 8, verse 1 to 10, at makikita rin po natin ito sa Matthew 15, verse 32 hanggang 39, but we will focus on Mark chapter 8. So babasahin ko po at pakinggan niyo po ito. At unawain po natin, i-analyze po natin on how God provide doon sa need ng mga tao. So, verse 1, "Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipon ang maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, 'Naawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan, dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila." Verse 4, sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganitong karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sabi nila,
7 po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Verse 7, mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at tiniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Mga kapatid, nakita po natin ngayon sa ating binasa ang isang istorya o pangyayari na maraming tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. 3 araw na silang hindi kumakain. Nakita ito ng ating Panginoong Hesus. So, Jesus had compassion on the people because He knows that these people are seeking and hunger of Him. So, that's why, nung nakita ito ng Panginoon, sabi niya, naawa ako sa mga taong ito, naabag ako sa mga taong ito, 3 araw ko na silang kasama at wala silang makain. First, nakita ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. At sabi pa nga niya, kung pauwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Kasi mga kapatid, dito sa passage na ito, makikita natin na ang Panginoong Hesus, alam niya ang pangangailangan ng bawat isa. Kung yung 4,000 nakita niya yung sitwasyon, how much more yung sitwasyon natin ngayon? How much more yung pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan? Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Kaya naman, yung compassion ng ating Panginoon, lead Him to provide their needs. So, naniniwala ako that our God will provide your need. So, sabi niya rito, yung mga disciples niya, sa normal reaction, na 4,000 sumusunod sa kanila, na nandun sila sa ilang, at ang sagot nila sa verse 4, sabi nila, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito? Sa ilang, para sa ganitong karaming tao. Normal po ang ganitong reaksyon. Kung tayo po ay may malaking problema, ang normal na reaksyon natin, saan tayo kukuha ng solusyon sa ganitong kalaking problema? Dito po, nakita ko po ang principles at kasagutan sa mga tanong na ito na minsan nami-miss natin. So that's why, tinanong sila ng Panginoong Hesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? Sinabi nila, 7 po. So, ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinaupo niya yung mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya doon sa maliliit na isda. Kinuha niya ito, pinagpasalamat sa Diyos at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Unang nakita ko po rito, na ginawa ng Panginoong Hesus, ano po ang mayroon kayo ngayon? Minsan po, nakakalimutan po natin na magpasalamat po sa ating Diyos. Kahit nasa maliit na bagay. We always want something bigger. But the smallest one na mayroon tayo, hindi natin ay pagpapasalamat sa Kanya. So mga kapatid, may I suggest and ask you to thank God for what you have. And then the Lord will increase what you have. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan natin. And ito ang nakakatuwa dito. Nung naipamigay na nila yung hinati-hati niya yung tinapay at yung mga maliliit na isda, nagpasalamat siya, pinamigay niya na ito. Sa verse 8,
Kumain sila at nabusog. You see, yung 4,000 po sa pamamagitan ng 7 tinapay at maliliit na isda, napakain po yung 4,000. Sila po ay nabusog. That is a miracle, mga kapatid, na only God can do it. Kung mayroon po kayong pinagdadaanan sa buhay na sa tingin nyo po ay imposible para sa inyo, sa Diyos po wala pong imposible. At ito pa nakakatuwa rito. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Wow! Sa 7 tinapay, maliliit na isda, mayroon pang natira, 7 basket. Isipin mo iyon, no? Amazing! Only God can do it. So ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, only God can provide. So in verse 9, ganito nangyari, ang bilang ng mga taong kumain ay 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao. At agad siyang sumakay sa bangka kasama ng mga tagasunod niya. At pumunta sila sa Dalmanuta. You see, napakaganda pong istorya or passage dito na makikita natin sa Mark 8 na kung saan yung compassion ni God toward the people lead Him to provide their needs. In other words, atin po mga kapatid, ngayon, the Lord will always provide. Hindi po niya ipagkakait kung ano yung pangangailangan natin. And nabanggit nga po niya sa Romans, ibinigay nga niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. How much more yung mga bagay na pangangailangan natin. So number 1, compassion. Number 2, He gave things to the Lord. He gave things to God. And number 3, He distribute. So when God blesses you, don't forget to distribute to all the people na also in need. So, some of you maaring pagod na or mahinang-mahina na sa journey ng inyong Christian life. Maaring ikaw ay nadi-discourage na or nagwo-wonder ka na Lord, baka papatawarin mo pa ba ako sa mga nagawa kong kasalanan? Or would you trust me again sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan? You know what? Our God is a compassionate God. If we come to Him and seek Him with all of our heart, He will answer. Only, what is the condition of our heart? Mga kapatid, nawa po ang devotion natin ngayon ay magbigay sa inyo ng encouragement to come to the Lord and thank Him sa lahat po ng inyong kung anong mayroon kayo ngayon. Give thanks to the Lord. Ipapanalangin ko po kayo at hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. But one thing I know is that God will always provide sa pangangailangan po natin. Shall I pray for you, mga kapatid? Father God in heaven, I just want to thank you and praise you for all the things that you are doing in the life of the people, in the life of my brethren. Lord, sa kapatid kong ito, Panginoon, I pray for wisdom, directions, and guidance sa kanila, Panginoon. I pray, dear Lord, for your covering. Lord, I pray that all of us, ilayo mo, Panginoon, sa anumang viruses, anumang sickness, Panginoon, or diseases, Panginoon, na ginagawa ng kaaway. We thank you because ikaw po ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Thank you, Lord, for protecting us. And I pray for all the frontliners, Father, and even to our leaders, to our President, that you protect them also. That you give them wisdom, O God, to act in accordance to your will. Father, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po, mga kaibigan, in John 10:10, sabi po sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. The virus or the enemy, the thief come to destroy your life.
but Jesus wants you to have an abundant life. God bless you, and may the Lord increase you, increase your faith, increase what you have, so that you become a blessing to others. Goodbye, my friend, and God bless you always.